Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang buhay ng isa sa mga pinaka-iconic na personalidad sa musikang Pilipino, si Eddie Peregrina, ang tinaguriang Original Jukebox King. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa kanyang makulay na karera mula sa kanyang kabataan, kasikatan, hanggang sa kanyang huling mga araw. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Eddie Peregrina, na ipinanganak bilang Eduardo Villavicencia Peregrina noong 11 ng Nobyembre taong 1944 sa Maynila, Pilipinas, ay nagsimula sa pag-awit sa murang edad. Noong 6 na taong gulang siya, nanalo siya sa isang radio singing contest, The Tita Betty's Children's Show, na nagbigay daan sa kanyang maagang karera sa musika. Sa dekada 60, sumali si Eddie sa Tawag ng Tanghalan, isang popular na nationwide singing contest, at nanalo. Ito ang naging simula ng kanyang pag-akyat sa katanyagan. Kilala siya sa kanyang natatanging boses na mataas ang pitch, na nakakaakit ng maraming tagahanga. Ang kanyang pag-awit ng mga kanta tulad ng What Am I Living For, Together Again, at Mardi, ay nagdala sa kanya sa tugatog ng kasikatan. Tinagurian siyang Original Jukebox King dahil sa dami ng kanyang mga kantang patuloy na pinapatugtog sa mga jukebox. Bukod sa pagiging mang-aawit, naging aktor din si Eddie Peregrina. Lumabas siya sa maraming pelikula kasama ang mga kilalang leading ladies ng kanyang panahon tulad nina Nora Honor, Vilma Santos, at Esperanza Fabon. Ilan sa kanyang mga pelikula ay Mardi, My Darling Eddie, at What Am I Living For? Nagkaroon din siya ng sariling TV show na The Nora Eddie Show, kasama si Nora Honor. Si Eddie ay ikinasal kay Lynn Salazar, na isa ring aktres at mang-aawit. Sila ay biniyayaan ng dalawang anak na sina Edlan at Michelle. Bukod sa kanyang karera sa showbiz, nagtayo rin siya ng sariling negosyo, ang Edviper Records at Perville Photo Studio. Noong ika-30 ng Abril taong 1977, sa edad na 32, pumanaw si Eddie Peregrina matapos ang isang aksidente sa kotse sa EDSA Shaw Underpass. Ang kanyang Ford Mustang ay bumangga sa isang trailer truck, na nagdulot ng malubhang pinsala. Namatay siya 1 buwan at 1 linggo matapos ang aksidente dahil sa internal hemorrhage. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa industriya ng musika at sa kanyang mga tagahanga. Si Eddie Peregrina ay naaalala bilang isa sa mga pinakamagaling at pinakakilalang mang-aawit sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay, masasabing si Eddie Peregrina ay isang tunay na alamat sa mundo ng musika at pelikula. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ay hindi malilimutan at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa pag-alala sa buhay ni Eddie Peregrina. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang mga kwentong hatid sa inyo. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.